Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli, ako si Emmanuel o Alejandre. Ito po ang aking daily devotion ngayong October 18. And for today, ating pag-uusapan kung ano ang iyong best trade deal. Now, kapag tayo'y gumagawa ng isang deal, isang agreement, whether it be in contracts or whatever it is, na meron tayong exchange, kumbaga, ating hinahanap yung pinaka-profitable sa atin. That is the concept of trade. So, ano nga ba yung trade na pwede natin gawin sa mundo na merong pinakamalaking profit with absolutely little to no risk? And that relates to our topic of trust. Trust in whom? Trust in our God. So, trust is more than believing the truths about God. Yes, there are many truths about God, but that is not the only thing trust can do. No? Hindi ibig sabihin ng trust ay naniniwala ka lang sa mga katotohanan about sa Panginoon. That is also part of trust, don't get me wrong. Pero another essential part of trust is resting in God with confidence and surrender. Na kung saan, alam mo na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Na kaya mong magpahinga, na kaya mong makampante, kumbaga. Sabi nga sa 2 Chronicles chapter 20 verse 12, "Our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you." So this is truly powerful, no? Alam ng tao na hindi natin kaya yung mga problema na ating kinakaharap na mag-isa tayo. Pero, kahit na ganun, hindi tayo pinangungunahan ng takot. Bagkus, pinangungunahan tayo ng tiwala, ng trust sa ating Panginoon. All our eyes are on you. Yung ating mata ay nakatutok lamang sa ating Panginoon. Dahil alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon at ang may gagawin ng Panginoon para tayo matulungan. So, trust is the practical outworking of belief. Dahil po sa ating paniniwala sa Panginoon, tayo ay nagtitiwala sa Kanya. There's a difference kasi, no? Kumbaga, yung pagtitiwala natin sa Panginoon ay epekto ng ating paniniwala sa Kanya. At ito ay very practical because we can use this in our everyday life. Kung ikaw ay natatakot, magtiwala ka sa Panginoon. Kung ikaw ay namomroblema, magtiwala ka sa Panginoon. Kung ikaw nalulungkot, hindi mo nakikita yung pag-asa ng buhay. Pues, magtiwala ka sa Panginoon. Lapitan mo siya at hindi ka niya pababayaan. So, trust is trading your anxiety for peace. Isipin mo yun, mawawala na yung net loss mo. That is anxiety. At mapapalitan pa yon ng profit, which is peace. And that is only achievable through God. Karamihan ng mga trade deal na nangyayari sa totoong buhay, in our world, is all about managing the risk, managing the profit at the same time, making sure na you are doing good in both sides. But yung trade deal na to, yung pagtitiwala natin sa Panginoon, purely profit lang. Mawawala pa yung anxiety mo. So trust is the best way to experience God. Of course, there are multiple ways to experience God, pero yung pagtitiwala sa Kanya, that is foolproof. And that will glorify His name dahil alam mo at tinatatak mo sa isip mo at sa buhay mo na yung Panginoon nandyan lagi para sa'yo. So entrust your plans, your struggles, and your fears to God. Ako ngayon, meron akong important speech na gagawin bukas. But that, I will put faith and trust in God. Nagagabayan niya ako. Na He will show me the way to fully grasp His message and marelay yun sa mga kapwa ko mananampalataya. So, exchange anxiety for the peace of God. Take the best trade deal you can ever do in your life. Take the most profitable thing.
mawawala na yung anxiety mo, yung fear, yung kahit anong negative emotion, mapapalitan nyo ng peace. Maraming mga tao sa atin, mayaman, very successful sa buhay, pero hindi mapayapa yung kanyang kalooban. Pero yung Panginoon, binibigay niya yung kapayapaan na yun. Kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa Kanya. So enrich your experience of God by trusting in Him. Trust me. No? You will surely be blessed by God. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat, and let us all give glory to our one and true God.